difference in playstyle doon sa roamers, specifically kay JP, malaking factor na kaya niyang mag-change. Meron siyang switch na catch hero, utility, setup, yung mga ganong bagay. And also, for this map na makikita natin in a while, that's the broken walls! Woo! Sa wakas, kanina ko pa ito inihingi. Sana'y makakita tayo ng Johnson. Hindi, joke lang. Hindi ganun. Bakit hindi? Bakit hindi? Pero bakit hindi? Oh. Lalong-lalo na this is a new start para dito sa dalawang to. Since nandito na nga tayo sa ikalahati ng regular season and nung unang nagtapat sila, nanalo doon ng 2-0 ang Onyx PH. So, para dito sa TLPH, this is a challenge for them. Paano nila lalamangan sa drafting pa lang ang side ng Onyx? Sobrang sobrang laki ng respeto ng Onyx PH sa chip ni Daddy JP. Daddy JP is one of those roamers na kaya talagang mag-utilize ng chip. And there goes the Angela ban as well. Hindi na nawawala yung mga yan. Pero something's open. 1-1 is still open. Are they gonna give it to Oheb? Yeah, pero bago lahat, pasensya na Daddy JP, hindi Flying Clouds. Random po kasi talaga. Pinatutunayan lang dito talaga na random pagdating sa Project Next maps natin. And I do understand yung Angela direct ban kasi there are certain teams na ngayon ay nagpa-prioritize ito. Although technically, ng first match natin ay medyo nag-backfire dahil nga may certain Fanny na Ryzen na biglang sumisegway. Eh ngayon, Arlot ang tatanggalin ng Onyx. Kakaiba yung mga na-open ngayon. I mean, yung mga binaban din. Na-open nga yung 1-1 na pinopoint out mo. Possible bang kukunin na yon ng TLPH? Okay, so may record tayo na 100% contention rate and it's still 100% but this time nagkaroon ng isang tantos sa pick ang 1-1. Hindi siya naban ngayon. This will make the rich guy richer by getting this 1-1. Meanwhile, ito rin yung nakita ko yung Lancelot open direct attack onto Onyx. Ang bilis ng sagot ng Onyx PH dito, securing the Zushin as well as the Lancelot. And yung Zushin, no, parang nagiging staple pick and priority para sa mga teams natin. And also, is ibang klase rin kasing gumamit si Sanji ng Zushin. Oh, iba rin talaga yung kaya niyang ibigay na panggugulang when it comes to the mid lane. Now, Kalea is still open. Could be to the hands of JP. Knowing na naka 1-1 sila, na-remove nila yung posibilidad na kunin yun ng Onyx dahil sa maneuverability and hirap nga naman hulihin ng isang 1-1. So, it opened up for them. Could be that hero plus sa Kimi na pwedeng hawakan ni Sanji. Nagiging main answer. Teka lang, inuna na yung YSS agad-agad. Hindi na pinalampas ng Team Liquid Philippines yung assassin for Carl and the Uranus. And with the current meta, no, makikita natin, hindi pala current meta, with the recent patch, hindi pa rin natin masabing stable na yung meta. Kasi iba-iba yung nakita natin all throughout this day. May mga teams na nagpa-prioritize ng utility. Tama. Ngayon, mga assassin and double marksman setup naman yung makikita natin para dito sa laban na to. And we could safely assume ngayon by getting the usage na XP ang magiging Uranus dito, diba? Para sa TLPH. Now, it's up to Onyx to actually somehow get Akali as well. Kasi alam naman natin maganda rin tong combo if ever for the Jushin. Pero ang problema dyan ay pwede rin naman yung mga likes of the Grok or Gatot Kacha for Brusco. I mean, the better choice is to get a Phobius at this moment. Oh, yeah. Against that 1-1. Against that Lapula, against that Uranus, hindi ganun kadali. Pero look at this. Khalid ang kukunin ng Onyx Philippines. We have yet to see if this is an XP lane or a roamer. I suggest a roamer para mas mabigyan pa ng chance yung Phobius pick para kay Kirk. And also that would give a lot of pressure para dun sa 1-1 na mag-dash away. So, come Red 4, that could be an option. Tapos magtatanggal sila ng Esmeralda. And ang Onyx pa yung nagtanggal dito ng Kalea since maganda nga yung combo na pinoint out ni Joshi Cakes when it comes to the 1-1 plus the Kalea. I-add up mo pa, nandyan si Carl TZ, literal na kaya nilang mag-burst. Pero gusto ko lamang din munang bigyan ng pansin yung mga audience natin dito. Maraming salamat dahil full house na naman tayo para dito sa Golden Rivalry. And we're going back sa drafting sa banning. Ang naging target dito ng TLPH ay mga heroes ni Kelra. Okay, apparently, masakita talaga nilang higher threat ang Granger against sa 1-1. Although may mga likes pa rin naman ng Harit, if ever, the Beatrix para kay Kelra. Hindi naman sa sinasabi kung gusto ko makita sa kamay niya ang bagong finals MVP skin. Pero parang ganun na rin naman. Wala tayong sinasabing ganun. Wala tayong suggestion na ganun.
Pero feeling ko ang ganda nga ang ganda nga ng Beatrix dito. Plus sa catch hero para kay Brusco. Brusco. Still at show is possible. So, Fight for the heal down ultimate tatanggalin answer. ng Onyx Philippines. Stand corrected, yung Esmeralda pala ay wala ng place para sa Team Liquid Philippines dahil sa Uranus na meron sila. So another hero for Kelra might be removed. Irithel. Oh, Okay. Hero ni Kurt. okay. Ina-assume nila na pwede rin naman kasi ngang habulin or ibigay dito kay Brusco yung Khalid. Magandang panghabol onto the broken walls. Mas marami siyang mababypass, di ba, na mga positions onto TLPH. Pero what really catches sometime yung sa aking mata ay yung Pobius nga ay open pa rin. din eh. Oo nga, open pa rin pero tila ba gusto ng Onyx dito mag-mind games. Gusto nila na hayaan muna natin mag-isip ang Team Liquid kung saan ba natin ilalagay yung isang Khalid. Pwedeng hero ni Kelra ang i-secure nila ngayon. If they will get the Beatrix right away, may posibilidad na agawin yung Franco from TLPH. My dream world. Pero kung sakali Oh, man, wow. okay, Okay, Lunox gold so ito. that explains it. I mean, kapag siya yung nastakan ng 1-1, the Order of Brilliance is a good good thing para counterin yun. Lulubog ka Yep. lang, mawawala sa iyo yung targeting. But still, a Franco threat is present for TLPH. If gagamitin ni JP yun, could be a good answer doon sa Khalid and even sa Lancelot. Even the Joshin, I mean, if those hooks would connect, mabilis makakapag-stack si Oheb ng kanyang passive, mabilis siyang makakalipat. Pwede no, kumbaga hindi na magagamit pa ng isang Lunox or other heroes yung mga resources nila para makatakas bago pa makapag-burst si Oheb dito. And there goes the Franco plus the Kimi. Triple marksman setup para sa Team Liquid. Anong thoughts mo dyan, Joshi? I mean, wala naman na silang problema when it comes to sustainability. They have this Uranus. I mean, sobrang kuunat niyan. Imagine, kailangang gastusin ni Kelra yung kanyang combo ng Chaos Assault para lang sa Uranus, and that would give a lot of space for the other members of Team Liquid Philippines, thus getting or having this luxury of having a tri-marksman setup for them. Now for Kirk, Phobius is still an option, although you can give the Khalid to Kirk and get some catch heroes for Brusco. Cho is present. Cho is also good against this three marksman, not unless yung Purify ay kunin lang ng dalawa. Oh, glue. And going back to the keyword luxury, kasi medyo luxurious ang magiging lifestyle kapag naka-triple marksman ka eh. So you have to be very aggressive on the early, get those numbers going. Pag para dito, especially Otto Oheb, make him richer. Pero for Onyx PH, biglang liku sila dito ng glue para kay Kirk. Kumbaga, kailangan rin kasi talaga nila ng sustainability. At the same time, if maka-pick off sila, cooldown agad yung ulti, ready pa rin lumaban. So this is gonna be interesting para sa golden rivalry ng dalawang teams na to. Team Liquid, maglalabas ng triple marksman setup, pero para sa Onyx, mukhang nandun tayo sa orthodox lineup at kaya nilang paganahin. Not to mention yung lineup ng Onyx Philippines right now, because of that blue pick, they just strengthened their early game to mid game power. With the TLPH having a tri-marksman setup, mas malakas yung mid to late game nila, considering na yung change pa sa gold income ng mga heroes ngayon. Pagdating ng 8 minutes, magiging 8 gold na yung passive na nakukuha mo. So, doon pa lang aangat yung power spike ng Team Liquid, thus giving the idea na kailangan lang nilang i-survive yung early game. Kaya sa pagmata ng Onyx PH, para madepensahan ang kanilang M-Series title, pwedeng ito ang stepping stone nila doon. Meanwhile, for Team Liquid, pwedeng ito rin naman ang simula para maabot nila yung Golden Crown. Pero ibang klase yung agresibo na nakikita natin dito sa dalawang teams. It's a new chapter all over again. Dahil nga ito yung first time natin makikita sa MPL yung broken walls. So, malaking factor dito yung magiging rotation later on ng ating mga roam na nagre-reflect nga heavily dito sa ginagawa nila Brusco. Medyo significant yung na-buy na time ni Daddy JP dun sa hook na yun. Hook and flicker, by the way, kay King Kong. Either way, kung yung purple buff yung nakuha niya o si King Kong, that's a significant amount of time bought para mabigyan pa ng oras yung TLPH na makasurvive dun sa early game. Kasi if mapapaaga nila yung items ng isang Lancelot and you would give a lot doon sa isang Lancelot
Turtle being the carry sa early game ng Onyx Philippines, mahirapan silang sumabay doon sa early game and sa snowball potential. Now for Team Liquid Philippines, they're doing a great time just to mitigate yung mga ganong bagay. It's just that for Onyx, sila yung nahihirapan actually. So ang sinasabi mo dito, Joshi Cakes, kung makapag-snowball agad si King Kong, kung mapaaga talaga ng Onyx dito yung mga items na kailangan nila, sila yung lalamang sa early game. Definitely. Diba? Kasi nga considering na maraming kailangan na patabain in nurture dito ang TLPH because of this triple marksman setup. Ayun nga eh. Unusual siya. Although nakita naman natin to last MSC wildcards, if I remember correctly. Pero way para mapagana to is of course get those numbers running. Lalong-lalo na ngayon, nandyan na yung Turtle. Clearly, mas may advantage ang Onyx versus Sanford. Apat agad ang sasalubong. Apat dapat. Karapat dapat pabagkasak dito ni Sanford. Papipigilan. Traction pulse para kay Sanji. Mukhang i-reset nga ba ito ng Onyx? Pero hindi. Tutuloy pa rin sila. Magandang vantage point para kay Carl TZ na ngayon papakawalan ng mga pana. Brusco onto the back. Shoving him away. Nandiyan naman natin Shocker. Pero matatanggal pa rin siya ni Superface sa the first blood. Even the first third para sa Onyx. At hindi pa tapos ang lahat. Dahil magbabagsakan din dito si JP pati si Sanji. Ito yung sinasabi nating early snowball and early advantage ng Super Fam. Hindi talaga option for Team Liquid Philippines na lumaban doon sa mga turtle engagements. Wow. And there goes Sanford down para sa Team Liquid Philippines. And we've talked about this a while ago na mahirap talaga yung magiging early game ng Team Liquid Philippines considering na pinababa pa yung gold income mula doon sa mga minions. Yep. So technically, hindi ganun kadali yung laning phase for them. Having a 3 marksman setup, you would have a conflict of interest. Di mo alam kung sino yung bibigyan mo ng early farm. Di mo alam kung sino yung unang dadalawan mo. Gold lane ba? Jungle ba? Sasamahan mo? O yung mid lane? Hindi ko na alam pero hindi man nila option. Pero no choice sila kasi yung dampot na meron nga dito. Hindi nga dampot eh. Sa bunot na meron si Kirk is a huge factor para sa Onyx Page na hindi ka man ready pero ready or not, here we go. That's Onyx time talaga. Laban lang kung laban, no? Kasi ang bilis pa nung cooldown nung grab na yun, yung ultimate ng isang glue, di ba? Nakita naman natin kung paano nila na-secure yung early turtle plus ang daming kills na nakuha nila. Clearly, yun yung strength na meron ang Onyx PH. And na-point out mo, Joshi Cake, sobrang dami kasi na divide kung saan mo ba ibibigay yung mga funds na ganyan. At kung usapang funds, mahirap talaga yan para i-divide yun. Mahirap Gusto talaga. ko lang. Sa mga tamang tao, maibigay muna yan. Kasi sa ngayon, sino ba yung mga tamang makapag-farm para sa TLPH? Very tricky kasi tatlo nga yung marksman, Joshi Well, Cakes. kung lalagyan mo ng hierarchy, parang mas dapat mong bigyan ng first item Muna, agad-agad yung 1-1. Yan. Oh, yun talaga. Second, si Carl. Magiging third na lang talaga yung Kimi ni Sanji. Kasi kailangan makasurvive ng mabilis ng 1-1 doon sa matchup niya sa Lunox eh. Okay, tingnan natin kung kaya nga ba ni Oheb ma-survive yung 1v1 niya against Kelra. Knowing this too, matagal na rin naman na yung rivalry nito sa gold lane. Diba? Iba pa yung mga kakampi nila. Nandyan na yung rivalry ng dalawang to. But if we're gonna look at it, si Brusco, since nakakalid siya dito and naka-broken walls tayo, ang daming espasyo para sa kanya na gumala at mag-roam around dito sa mapa. Tama, kaya naman nakikita talaga natin, Intel is everything para sa Onyx PH. Napipigilan to yung mga sudden surprises para sa TLPH. Pwede ngayong gawin ng TLPH is lagi nang umikot kay Oheb. Ikot-ikot Gamitin nila lang. yung Flicker Bloody Hunt mula kay JP and that's the only way. Kasi if makikipaglaban lang ng 1v1 itong si Oheb, madali lang iwasan if you're the Lunox, if you're Kelra. Isang order of brilliance lang. Pag lumipad yung 1-1, okay na yon. Tapos doon papasok yung dalaw na mula sa Onyx Philippines. So parang sinasabi mo dito, yung mayaman na 1-1, yung mayaman na si Oheb, payamanin pa nila. Tama. Pagahin pa nila yung paghayaman dito ni Oheb. Kasi sa taas, ito nga, nakikita natin na 1v1. Okay, na-force out naman ng flicker dito para kay Kelra. There's going to be the jump for Brusco. But still, as you mentioned, kailangan maging wari talaga siya. Isa siya sa pinaka-viable target. Pero medyo magkakaroon din ng targeting dito sa jungle side natin. Pero awat dahil magre-respond na rin ang pangalawang pagong sa laban na ito. Turtle is up para sa dalawang teams natin at nakikita naman natin yung fast rotation ng Onyx. Ayan, si Sanford na naman na pinupuruan. Ayaw niya nga, pero wala siyang magagawa dahil nandiyan na nga lang din ang pag-grab ka din na Kirk. Oh, my! Nagamit agad ang Bloody Hunt. Nakapag-flicker out pa
si Brusco. So marami-rami resources ang matatanggal sa TLPH. Pero patikim pa lamang yun kasi nandito pa rin yung turtle na masesecure na ng Onyx PH. Hindi nakakuha ng trade ang Team Liquid. Alam mo ang win condition ng Team Liquid Philippines kapag may mga objective team fight, pumick off muna ng isa. And that would start doon sa hook ni JP. Maganda sana yung hook niya against kay Brusco. But then again, may flicker pa na pwedeng gastusin para makatakas. And hindi lang yun, sinalo ni Kirk yung turret aggro. Ang hirap Bago makaalis si Brusco. Grabe yung pambubrusko nga na ginagawa dito ng Onyx PH. Literal na nagpapakita sila since ang daming bukas na area, ang daming daanan, ginagawa na lamang talaga nilang daanan yon para maabot at makita ang Team Liquid PH. And literal na nahihirapan ngayon ang Cavalry. Okay, maabot nila doon si Carl TZ. This is a go time. Sabay sa kagat yung multi-shocker para dito kay Carl TZ. That's a great way to start off a round pero hindi pa yata out. Oh, no, no! Kukonekta pa yung Taksha Bomber Storm B para dito kay Sanchi. Andiyan nag-grab. Kirk, lahat pwede niya ginamit para lang makatakas. Pero Si Kelra. Sanford still following Kelra close behind. Gagamitin ng grass para makapagtago sa salubong. Oh, With a broken walls. What a bypass para sa Cavalry. At ngayon, makakabawi sila ng paunti-unti pero hindi pa yata tapos. Hindi pa nga yata tapos kasi maghahabol pa Oy, dito oy, yung oy. Super Fam. Mukhang nagbabayad si JP sa kasalanan niya. Pero hindi pa yata oras. Hindi mapapabagsak dito si Daddy Uy, JP. pa rin. And instead, makakasurvive doon ang TLPH. Ang masasabi ko lang na dagdagan na naman ang kasalanan ni Daddy JP. Hook para mapatay si Kelra. Hindi lang yon. First item, Winter Crown para kay JP. Alam niya na yung value ng hooks ay maganda. Pero kailangan tumama yun. So, para makompensate yung pagiging accuracy dependent ng isang Franco, nag-first build Winter Crown para magamit nila yung Bloody Hand plus the Winter Crown at mapag-scale nila ng mabilis yung tatlong marksman na meron sila. Striktong patnubay na magulang at mga kasquad ang kailangan. Pero Uy. you're definitely right. Ito talaga yung kinukall for na Uy, sitwasyon. Pero yung flicker hook ay hindi tatama. Pero Kaya si Kirk- ngayon ay maaaring maging go para sa Onyx PH. Nakasama na rin si Kelra. Pero may namumong tensyon. Liko muna tayo sa panghuling pagong ng laban na ito. Ako na yung kinakabahan kung ano bang mangyayari dito sa laban eh. Di ba? Hindi tayo magugulat kung meron bigla-biglang mag-flicker kasi gusto nilang makalamang sa positioning na ngayon ay sinesecure na ng Onyx PH ang turtle at wala nang magagawa ang Team Liquid. Si Sanford ay siya yung pinahihirapan dito ng Onyx pero alam ng TLPH. Oy, ginamit! Oy, lumalibag ka dito ang Onyx PH. That was a very aggressive technique na pinush through ng Onyx at ngayon conceal para umalis. Pero quick pick off kay Sanji agad. The good thing for Team Liquid Philippines, di man nila nakuha yung turtle, nakuha nila yung turret down top and doon sa top lane. Dalawang turrets yun kapalit ng buhay ni Sanji plus the turtle. Ito yung magandang adjustment na ginawa ng Team Liquid Philippines considering na doon sa unang turtle fights, alam nilang hindi sila makakapalag at all sa members ng Onyx Philippines. Now, Sanford, siya ang inahabol ng Onyx Philippines. Kailangan niya rin i-survive yung mga ganitong klaseng gang kasi every time na nabubuhay siya sa mga 3-man or 4-man gang na ginagawa ng Onyx Philippines, it's enough time and space para doon sa tatlong marksman. At tila ba alam na talaga dito ng TLPH and also para sa Onyx at nakikita naman natin ang Infinix Handcam brought to us by the Infinix GT30. Experience of victory for every madlang gamer. Kita-kita natin si Prince no ganyan pala gumamit ng Zushin. Ayan na, madlang people. Kung Oo. mahinahon lang dapat mag-Jushin. Kalmado lang dapat. Hindi umaabante agad, lalo pag naka-broken walls. Tsaka hindi iniikot-ikot yung lantern. tama. For short, maging ako. Kasi ganun ako eh. Iniikot ko lahat. Maraming salamat sa advice na hindi gagayahin ng ating mga manonood. Pero dun sa sinabi mo kanina, Joshi Cakes, parang alam ng TLPH na lugi talaga sila Yes. sa early game. So naghanap na lang sila Oh ng my trades God. pero hanap na naman ng aksyon. What a layer here para sa TLPH. Patatig daw ba nila si Kirk? Kaso ngayon ito magiging counterplay para sa Onyx PH. Siya hindi magiging sapat. Sanji with a continuous damage and shooting that double kill. Wala na talaga nagawa. That's a bloody hand. Tapos tatlong marksman na bumabalo sa'yo. Even Brusco, kahit magdala
Nagdasal siya't lumuhod. 3 marksman pa rin yung pumapalo sa kanya. Yeah, he's at the mercy ngayon ng triple marksman ng TLPH. Sobrang sakit na nga sa ulo kapag dalawa yung marksman ng kalaban nyo. Alam kong nafe-feel nyo rin to kapag sa mga rank games, pero what more kapag tatlong marksmen ang kinakaharap dito ng Onyx PH, and right now, kailangan din nilang maging maingat kasi Oo. once they go in at makita sila ni Daddy JP, literal na hindi na sila makakatakas pa. Tama. Oh, Four ano horsemen. ba? It's a triple marksman para dito sa TLPH. Lipat! Kukonekta pati yung crossbow na tatang na magagaling dito kaya ay magkukonekta. Lilipat ng target onto Brusco. Double kill na naman para kay Sanji. Ma-ensure nga na ba nila? Ahabol, Sana Liverpool. naman ang kalimatatanggal. Mapapa-flicker out din doon ng ibang mga members ng Onyx. It's going to be a free lord para sa TLPH. This is what we've been talking about. Ang win condition ng Team Liquid Philippines prior to the objective ay kumuha ng pick-off. And that two heroes, that's Kirk and Brusco, by the way, yung sustained heroes ng Onyx Philippines, tinutunaw na ng mabilis ng TLPH. Sobrang jackpot kapag nakahook si Daddy JP, tas katabi niya si Oheb, madali na lang mag-proc ng crossbow of tank. Kitang-kita natin eh. Though nakapag-flicker kanina, itong si Kirk, hindi na siya nabuhay kasi ang daming ang damage dealers mula dito sa TLPH. And if we're gonna look at the Infinix in-game equipments, nakikita natin dito na parang hindi naman nahihirapan. I-divide yung mga resources for Yep. TLPH. Nung una, oo. Kasi nga nadadalawan sila. Pero they only took Sakit. a few minutes JP, para ah. makahabol. Pero sa ngayon si JP, medyo delikado ang Onyx. Wala namang tatama ng hook, wala mahahatak. And hindi lang yun eh. We have to give it to Sanford for the side of TLPH. Ayun Bukod din. sa ginagawa ni JP na magandang hooks plus bloody hand, yung pagsusol ni Sanford, hindi umaabot yung mga damage dealers ng Onyx Philippines. Yep. Nakukuha niya yung aggro, siya yung tinatarget, but King Kong, Oh, they're making the most out of it. As you mentioned, sa Sanford din kasi yung susi kung bakit nakakababad na ng atake yung 3 marksmen, Yes. 4 horsemen eh. Yung 3 marksmen ng TLPH, and now it's up to Onyx PH to somehow turn it over again into their favor kasi sa ngayon, hirap na naman sila makaabante sa mapa nila. Nakikita nga natin nahihirapan ngayon ng Super Fam, pero when it comes to KDA, especially for King Kong, maganda pa rin naman yung nakikita nating galawan dito sa kanya. Sadyang hindi niya mapasok ang lineup ng TLPH. Hindi niya magawa yung Sigma moves kasi merong Daddy JP na threat. and most of the gold lead na meron ng TLPH ay na kay Carl at na kay Oheb. Around 900 for Oheb, around 600 for Carl TZ, and that was enough Wow. para sa side ng TLPH para kunin yung mga items na kailangan nila. And also Sanji, siya yung siya yung pangatlong layer ng problema. Kasi kung iisipin mo for Onyx Philippines, masakit na yung 1-1. Kailangan natin pigilan. Masakit din si Carl TZ, yung YSS. Tapos hindi na napapansin, may Sanji pa na masakit. By the way, naka-Sky Piercer yan. Diba? And yun pa yung kailangan nilang abatan. Right now for Onyx Philippines, ang win Lilikod. condition is get 1 kill at a Uy, time. nakita! Oh, nandun yung vision. Nakita nila na may pasugod. So ngayon, for Onyx, ay tila ba nagulo agad yung formation. Sana na maganda pang lilikod sa TLPH. Men, kung merong Mango Graham na layers na masarap sa liquid, ito ang masakit na layers. Nag-antay ako kung anong magiging tawag sa layer. Okay. Wala. Masakit. Masakit. Wala pa. Okay, wala pa. Mamaya gagawa natin yan. Kasi nga naman, yung layer ng damage for TLPH, parang ito yung tanong ng mga karamihan eh. Saan manggagaling yung damage? Ang sagot ng TLPH, yes. Ilang marksmen po? Yes. May 3 yung pinanggagalingan, and answering just 1 is not enough. At ngayon, papasok na rin si Brusco. Nandiyan yung bunot? carpet. Grab. Kaso nga lang si Ohe, makakawala pa ba? Oh my Oh, God! naman ang sagot! It's going to be unstoppable para kay Sanji. Tuloy-tuloy ang kalangupit sa laban sa Onyx. Brilliance out para kay Kelra. In an instant, King Kong para kay JP ang naging palitan. At diretso Lord ang TLPH. 1-for-1 lamang yon, pero dahil walang retribution holder dito ang Onyx, mabilis ang lumayo ang liquid at kinuha na yung Lord. Sobrang crucial ng bloody hand targeting. Si King Kong pa yung kinagat right after the dash. Napakalayo niya kay Daddy JP. Dumash siya ng isa, nakagat ni JP, hindi na nakadash pa ulit. It could have been Oheb dying for TLPH. Pero dahil nakagat, dahil inabot ka ni Daddy JP, it is enough for Team Liquid Philippines to get that Lord, and it's marching down top lane para sa Cavalry. Feeling ko sa laro na to, feeling ko sa Golden Rivalry na to,
madaming madadagdag sa listahan ng kasalanan ni JP. Marami. Kahit itali mo siya, kahit hawakan ng 3 tao, pag nakawala yung bibig, kakagat talaga siya. Palaban. Alam mo yung dito sa DLPH. nanggigigil sa pag di nakakagawa ng kasalanan. Yun na yung trip ni Daddy JP ngayon. At ito, hindi na to basta trip lang. It's smooth 3 para sa Team Liquid. Traction pulse, hindi masyado tatama sa mga members ng Onyx. Crimson Beacon. Andiyan pa rin naman ang Crimson Beacon. Chase na nga ba ito Habol sila. para sa Onyx? Smooth 3 na sa Gat. At nandiyan na naman yung kagat para kay JP. Importante na broke up na naman si Kiko. Makakawala with a Torn Rose. Double kill as Swell is ensured. Kaso nga lang, nakakawala dito. Baby Giselle. Nakalipad pa with a crossbow down. 2 members down para sa side ng Onyx. At ngayon, for TLPH, they'll take that as a win. Nice defense pa rin para sa Onyx PH, especially for King Kong. Nakakuha pa siya ng 2 kills doon. Maganda na yung idea ng Onyx Philippines na unahin nga natin yung pinaka-root cause ng problema. Si Daddy JP, tanggalin na natin ang agad. And yes, successful naman sila doon. Pero tinamaan si King Kong ng Mountain Soccer. Okay, medyo Bilis sa na-force Brutal. agad doon yung brilliance. Sumasama si Kirk. Hindi yata yan yung kakampi mo. Mabibigyan naman din na Baby Gex Duo. He's down. 2 members left to defend for their base. Pero mabubuhay na rin naman dito sila Super Friends and even King Kong! Moscow na ngayon ay mangyayari. Oh my God! Easy. It's going to be a double kill para shutdown para kay King Kong. The Sigma Junglers in. Ngayon na abante, hindi yata tatantan dito sila Oheb. Makukumpleto ang stacks. Grabe si Oheb. Kaso napilitan na mag-brilliance out para hindi makaabante. Pero abante pala ito si JP. And a bloody hand. Double kill para kay Sanji. Prosco is the only man left. But not for long. Kasi masisimot sila dito ng cavalry. At mukhang ito na ang katapusan sa Game 1. Ipapakita ng Liquid Triple Marksman. Rewriting the story. Ngayon, taking the first game win. Laban sa Onyx Philippines. Last time na nagtapat sila, it was a landslide win for Onyx Philippines. But now, Team Liquid Philippines is starting off with a win with a triple marksman para sa kanilang game number 1. Ang daming problema ng Onyx Philippines sa laban na yon. And I must say, JP is the root cause of all those problems. Parang ano no, si JP yung pinakamalaking problema. Pero pag tinanggal mo si JP, ang dami pa pala. Yes! Tapos siya yung pinakamalaking problema. Pero pagka siya rin yung inatake nyo, yung iba mas lalong nagiging problema. So hindi mo alam, unahin ko ba si JP o hahayaan ko siya? Parehong nagbabackfire sa Onyx yung nangyayari. Alam mo, ano eh, tama yung layers eh. I can call it the Cavaliers. Pwede ka. 9 out of 10. Thank The you. Cavaliers. The Cavaliers. Anong ibig sabihin? Cavaliers. Magandang layer ng cavalry. Saka na yung description. I mean, eto lang yun eh. Nung nawala yung root cause of all evil na si Daddy JP. Uy. Hindi, dun lang sa game na yun. Okay. Sa game na yun. Nung nawala siya, nawala yung... ayan. Bumalik siya. Bumalik siya. Nahook pa tayo. Okay. Daddy JP, wag mo naman kami i-hook. Gusto lang namin mag-cast. Baka ma-burst kami Hindi. ah. Kasi parang call dito ng kanyang mga kasama. Daddy JP, from all the evil that surrounds us, please Defend us. protect us. Please Tama. defend us. At nagawa niya na maigi ang kanyang trabaho. And we're talking about layers. Makita natin kanina na nagsisimula kay JP yung mga bagay-bagay. A hook and a bloody hand. Good connection for TLPH. Nalilayer yung damage output. Then, nung nawala si JP, one instance na inuna siya ng mga members ng Onyx Philippines, may mountain shocker pa na unfortunately, si King Kong pa yung tinamaan. Tinanggal nila ngayon yung problema nung 3 marksman, yung assassin. Diba? All of those initiations started with JP. And that Winter Crown first item, really a brilliant idea para kay JP. At nakita natin ng mga latter portions ng laban, especially sobrang ganda nga na nakakahanap pa rin si King Kong ng paraan para makahanap ng kill. Unfortunately, dun nga pumapasok yung kahit masolusyonan mo ang problema against Team Liquid, ang dami pang kasunod. Ang dami mo pang kailangan problemahin. And na-realize sila na, okay, wala pala tayong option na hindi mo na to main fight. So, pumuro ngayon yung DLPH. Sige, ikaw to
pamangkin ng lahat dito, Daddy JP. And the rest ay mag-free hit lang. And yun yung pinaka-perfect kasi na recipe para sa triple marksman natin. Yup. Makapag-free hit lang sila at meron tagasalo ng damage. Mamatay man si JP, okay lang. Kasi it equates onto the numbers and gold na makukuha naman ng kanyang core damage dealers. Plus Sanford, na by the way, sobrang ganda ng pambabox out niya. Ganda. Pinoposisyon niya yung sarili niya sa pagitan nung Lunox, nung Zushin, tsaka nung tatlong marksman na kakampi niya. Lagi siyang nasa gitna na imposibleng hindi mo siya papansinin. Kasi if not, masasaktan ka rin doon sa mga pa-ionic edge na nanggagaling sa kanya. And not just that, I mean, yung stacks niya ay hindi nawawala dahil lagi niyang sinasalo yung Lantern Flare mula doon sa Zushin. Lagi at lagi siyang merong 20 stacks ng kanyang passive. So, makunat at makunat talaga si Sanford every single time. Kung sa Mango Graham, ang base layer, yung Graham na una, si JP yun. Tapos yung mga sumunod na Cream plus Mango, si Oheb, si Sanji, tsaka si Cartesi, ang icing na lang si Sanford. Sarap. Nakakagutom dahil nga naman sobra sa action itong laban na to. At nakita natin no, na napagana talaga nila yung Cavaliers para dito sa game na to against Yeah. Onyx. And para naman sa Onyx, nakakahanap sila ng paraan para makakuha ng pick-off. Ang kaso lang, doon nga pumapasok yung sinasabi nating problema si JP. Lalong-lalo na if we're gonna look at his items. Men, Winter Crown first item, sabay time. fleeting time, tas nag-immortality pa. Paano mo papatayin at paano mo susolusyonan yung problema na yan? At isa na yung problema dito for Onyx Page, looking at their lineup is yung affordability nila na mag-split push. Hindi nangyari. Kasi oo nga nga. si King Kong, kailangan niya rin na sumama sa mga team fights. Thus, Kelra isn't enough. Even Super Friends, nagkaroon man siya ng glowing one, even a Sky Piercer. But still, hindi kasi nila kinakaya yung damage per second dito ng TLPH dahil yung triple marksman ulit. Exactly. May root cause na nga na JP. Nag-branch out pa yung problema. Oo. Tsaka ito pa yes, decent yung gap closers ng Onyx Philippines. Nandyan yung Blue, yung Khalid, even yung Lancelot. Kaso, may Jushin sila sana na pang-counter doon sa mga close range. Pero ang ginagawa kasi ng Team Liquid Philippines, overload natin ng mataas na range para hindi nila alam kung sino yung target nila. There are moments na si Kirk, sinusubukan niyang sakyan si Oheb and even Cartesi. Pero kasi, na-overshadow na nila si Sanji, na by the way, siya yung may isa pang malaking kasalanan dito. Yung Sky Piercer niya, sobrang bumilis yung scaling niya. So parang pagka-build niya ng Sky Piercer niya, okay na ako guys. Kasi eventually, sa akin mo pupunta yung mga last hit. Sobrang lala ng mga nakita nating galawan dito ng Team Liquid PH. Sobrang napagana nila yung triple marksman setup na to and ang magiging carry pa nga natin si Carl TZ. At the same time, siya rin ang ating BPI rich guy, literal, na nag-farm lang dito. And ang maganda sa pinakita ng Liquid, even though na medyo gritty talaga yung lineup nila, pinakita nila na minsan grit is good yata. Oo, parang grit is good 999 pa sobra Wala pa kung maglalagyan mo ng rating. And now for the BPI Rich Guy, I love the balance mula doon sa gold Yes. earned ni Cartesi. 36%, around 36%.